Reading and Literacy Grade 1 Quarter 3 Week 3 Let's learn about naming words in the text and identifying cause and effect of events. Day 1 to Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about naming words in the text and identifying cause and effect of events. Day 1. At the end of the lesson, the learners can: Letter A. Identify words that function as naming words in the text. B. Recognize vocabulary referring to community. And letter C. Note important details of the characters in the story. Paano napapanatili ang kaayusan sa komunidad? Sino ang mga taong tumutulong sa komunidad? Ano ang mga paraan kung paano nakakatulong ang mga tao upang mapanatiling malinis ang ating komunidad? Sino-sino ang tumutulong sa pag-aalaga ng ating pamayanan? Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga katangian ng tauhan sa kwento. Tutukuyin din natin ang mga pangalan ng tao, bagay, pangyayari, lugar, hayop, at emosyon. Pag-aaralan natin ang mga salitang maiuugnay sa pamayanan. Narito ang mga salita na matututunan ninyo mula sa kwento. Magkolekta, mamamayan, responsable, tungkulin, kalinisan. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga salita galing sa maikling kwento na ating babasahin. Masayang-masaya ang pamayanan ni Ben sapagkat responsable ang mamamayan na naninirahan dito. Bagamat dumarating si Mang Uno upang magkolekta ng basura, ay hindi lamang sa kanya umaasa ang mga tao para sa kalinisan. Bawat isa ay gumagawa ng kanilang tungkulin na magtapon sa wastong tapunan. Narito ang mga salita na ating binasa kanina. Responsable, mamamayan, magkolekta, kalinisan, tungkulin. Magkolekta. Ito ay nangangahulugang mangalap o mag-ipon ng mga bagay tulad ng basura. Mamamayan. Tumutukoy ito sa taong naninirahan at kabilang sa isang pamayanan. Responsable. Ibig sabihin ay may pananagutan at maaasahan sa mga gawain o tungkulin. Tungkulin. Ito ay mga bagay na dapat gampanan o gawin bilang bahagi ng isang trabaho, posisyon o pagiging mamamayan. Kalinisan. Tumutukoy sa pagiging malinis o maayos ng isang lugar, katawan o kapaligiran. Tayo ngayon ay magbabasa na ng isang kwento. Makinig kayong mabuti para sa kwentong ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Si Anand. Si Anand ay taga-kolekta ng basura. Kinokolekta niya ang basura sa buong pamayanan. Kapag nahuhuli siya ng kolekta, ay nagagalit si Ginang Mascarenas. Gusto naman ni Tiyo Uni na nakukuha ang lahat ng basura. Napakasensitibo ng ilong ni Tia Anita. Ang mga tao at magkakapitbahay sa Fort Cross ay palakaibigan maliban sa matapang na aso. Minsan, napakaraming basura nang nililinis ni Anand.
Gustong-gusto ni Anand ang pamilya ni Salim. Mabait na bata si Salim. Kaibigan ni Anand si Salim at ang mga kamag-anak nito. Gustong-gusto ni Salim na magtambol at sumayaw. Kapag oras na magpaalam, ay nalulungkot si Anand. Paalam, sa susunod na kolekta ng basura, sigaw ni Anand. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwentong ating binasa. Para sa unang katanungan, ano ang hanap buhay ni Anand? Tama! Si Anand ay taga-kolekta ng basura sa buong pamayanan. Pangalawang katanungan, ano ang damdamin niya sa ginagawa? Tama! Masaya si Anand sa kanyang ginagawa. Pangatlong katanungan, sino ang kaibigan niya? Tama! Kaibigan ni Anand si Salim at ang mga kamag-anak nito. Pang-apat na katanungan, ano ang hilig nilang gawin? Tama! Hilig nilang magtambol at sumayaw. At para sa panglimang katanungan, paano nagtapos ang kwento? Tama! Nagtapos ang kwento nang magpaalam si Anand kay Salim matapos ang pagkolekta niya ng basura. Narito ang ilang pangyayari sa kwento. Una, si Anand ay taga-kolekta ng basura sa buong pamayanan. Pangalawang pangyayari ay nagagalit si Ginang Mascarenas kapag nahuhuli siya sa pagkolekta ng basura. Pangatlong pangyayari ay si Tiyo Uni ay gustong makolekta ang lahat ng basura. Pang-apat na pangyayari, si Tia Anita ay may sensitibong ilong kaya ayaw ng mabahong amoy. Panglimang pangyayari, ang mga tao sa Fort Cross ay palakaibigan maliban sa matapang na aso. Pang-anim na pangyayari, minsan ay napakarami ng basura na nililinis ni Anand. Pang-pitong pangyayari, si Anand ay kaibigan ni Salim at ng kanyang pamilya. Pang-walong pangyayari, mahilig si Salim sa pagtatambol at pagsasayaw. At panghuling pangyayari, nalulungkot si Anand tuwing oras ng pamamaalam. Ano ang mga bagay o lugar na makikita nyo sa larawan? Ang bawat tao, bagay, lugar at hayop sa larawan ay mayroong pangalan. Ang mga bagay, ayon sa ating nabasang kwento ay tambol, basura, at mga lalagyan ng basura. Ang lugar naman, ayon sa ating binasang kwento ay Fort Cross at pamayanan. Ang hayop naman, ayon sa ating binasang kwento ay ang matapang na aso. Ang mga tao naman sa ating binasang kwento ay sina Anand, Ginang Mascarenas, Tiyo Uni, Tia Anita at Salim. Paano ninyo ilalarawan si Anand? Si Anand ay masipag, mabait at responsable sa kanyang trabaho. Kahit mahirap ang kanyang gawain, ginagawa niya ito ng buong puso. Ano ang damdamin ni Anand sa kanyang hanap buhay? Si Anand ay masaya at kontento sa kanyang trabaho bilang taga-kolekta ng basura. Nakikita niyang mahalaga ang kanyang ginagawa para sa kalinisan ng pamayanan. Ano ang masasabi ninyo sa batang kalaro ni Anand? Ang batang kalaro ni Anand ay si Salim. Si Salim ay mabait, magalang at masayahin. Mahilig siyang magtambol at sumayaw. Ano ang damdamin niya sa pakikipaglaro kay Anand? Masaya at tuwang-tuwa si Salim sa tuwing nakakalaro niya si Anand. Ipinapakita niyang tinatrato niya si Anand bilang kaibigan. Paano ninyo ilalarawan ang mga mamamayan sa pamayanan ni Anand? Ang mga mamamayan sa pamayanan ni Anand ay palakaibigan, magalang at maayos makitungo sa isa't isa.
Nais nilang panatilihing malinis at maayos ang kanilang kapaligiran. Narito ang mga pangungusap mula sa kwento. Tukuyin naman ninyo ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari sa kwento. Para sa unang bilang, si Anan ang tagakuha ng basura sa pamayanan. Si Anan ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Ang salitang pamayanan ay tumutukoy naman sa pangalan ng lugar. Pangalawang bilang, mabait ang mga tao sa Fort Cross maliban sa kanilang aso. Ang salitang Fort Cross ay tumutukoy sa pangalan ng lugar. Ang aso ay tumutukoy naman sa pangalan ng hayop. Para naman sa pangatlong pangungusap, kaibigan ni Anand si Salim. Ang pangalan nila, Anand at Salim, ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Pang-apat, nagagalit si Ginang Mascarenas kapag nahuhuli sa pagkolekta ang basura. Ang pangalan ni Mrs. Mascarenas ay tumutukoy sa pangalan ng tao. At panglimang pangungusap, mahilig magtambol ng mga timba si Salim. Ang salitang timba ay tumutukoy sa pangalan ng bagay. Balikan muli natin ang mga pangungusap. Ano ang damdamin ng bawat tauhan sa pangungusap? Para sa unang pangungusap, si Anan ang tagakuha ng basura sa pamayanan. Ano ang damdamin ni Anan sa pagkuha ng basura sa pamayanan? Tama, si Anan ay masaya. Pangalawang pangungusap, mabait ang mga tao sa Fort Cross maliban sa kanilang aso. Ano naman ang damdamin ng mga tao sa Fort Cross sa tuwing makikita nila ang aso? Tama, ang mga tao sa Fort Cross ay takot. Takot sila sa aso. Pangatlong pangungusap, kaibigan ni Anan si Salim. Ano ang damdamin ni Anan kay Salim? Tama, ang damdamin ni Anan ay sabik dahil sabik si Anan na makipaglaro kay Salim. Pang-apat, nagagalit si Mrs. Mascarenas kapag nahuhuli sa pagkolekta ang basura. Ano naman ang damdamin ni Mrs. Mascarenas? Tama, si Mrs. Mascarenas ay galit. Nagagalit siya kapag nahuhuli sa pagkolekta ang basura. At panglimang pangungusap, mahilig magtambol ng mga timba si Salim. Ano naman ang ipinapakitang damdamin sa pangungusap na ito? Tama, nagagalak. Si Salim ay nagagalak na magtambol ng mga timba. Para sa gawaing ito, puna ng hinihingi ng bawat pangunahing ideya. Mayroong pangalan ang mga bagay upang madali natin silang makilala at matukoy natin kung ano ang gamit nila. Sumunod, ang mga pangyayari sa ating buhay ay nagbibigay ng iba't ibang damdamin gaya ng kaligayahan at kalungkutan, galit, takot at pagkabigla. Day 2. At the end of the lesson, the learners can A. Recognize vocabulary referring to community. B. Note important details from the story. C. Infer character traits. And D. Match cause and effect statements. Gaano kahalaga ang ginagawa ni Anand para sa komunidad? Mahalaga ang ginagawa ni Anand dahil kinokolekta niya ang mga basura sa komunidad upang maiwasan ang pagbaho ng paligid at pagdami ng basura. Ano ang mangyayari kung titigil si Anand sa kanyang ginagawa? Kung titigil si Anand sa kanyang ginagawa, maaaring maipon ang basura sa bawat kabahayan at bahayan ito ng mga langaw na maaaring magdala ng sakit.
Ang bawat kasapi ng pamayanan, lalo na ang mga katulong sa pamayanan, ay may mabigat na tungkulin at papel sa pagpapaunlad ng pamayanan. Ngayong araw ay itatala ninyo ang mga pangyayari sa kwento. Tutukuyin ninyo ang naging damdamin ng tauhan sa iba't ibang sitwasyon sa kwento. Iuugnay ninyo sa sariling karanasan ang mga naging kilos ng pangunahing tauhan at tukuyin ang naging bungang pangyayari ng mga naunang pangyayari. Babasahin din ninyo ang mga salita na mayroong kaugnayan sa komunidad o pamayanan. Sa nabasang kwento ay natutunan ninyo ang mga salitang magkolekta, mamamayan, responsable, tungkulin, at kalinisan. Narito ang halimbawa ng mga salita na maaari nating maiugnay sa mga sumusunod na salita. Sa salitang magkolekta, ang salita na maaari nating maiugnay ay bote at barya. Halimbawa ng pangungusap. Mahilig siyang magkolekta ng mga lumang barya mula sa iba't ibang bansa. Ang mga salita naman na maaari nating maiugnay sa salitang mamamayan ay komunidad, bayan. Halimbawa ng pangungusap. Ang mga mamamayan ay nagtutulungan upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang komunidad. Ang mga salita naman na maaari nating maiugnay sa salitang responsable ay magulang, guro. Halimbawa ng pangungusap. Bilang guro, kailangan kong maging responsable sa pagtuturo sa aking mga mag-aaral. Ang mga salita naman na maaari nating iugnay sa salitang tungkulin ay paglilinis, pagtuturo. Halimbawa ng pangungusap. Ang paglilinis ng silid-aralan ay tungkulin ng bawat mag-aaral. Ang mga salita naman na maaari nating iugnay sa salitang kalinisan ay kapaligiran, paaralan. Halimbawa ng pangungusap. Mahalaga ang kalinisan sa paaralan upang maging maayos at maginhawa ang pag-aaral. Babasahin nating muli ang kwento. Sa ating pagbabasa, tandaan ninyo ang mga pangyayari upang matukoy ninyo ang naging epekto o dulot ng mga pangyayaring ito. Si Anand. Si Anand ay taga-kolekta ng basura. Kinokolekta niya ang basura sa buong pamayanan. Kapag nahuhuli siya ng kolekta ay nagagalit si Ginang Mascarenas. Gusto naman ni Tio Uni na nakukuha ang lahat ng basura. Napakasensitibo ng ilong ni Tia Anita. Ang mga tao at magkakapitbahay sa Fort Cross ay palakaibigan maliban sa matapang na aso. Minsan, napakaraming basura ang nililinis ni Anan. Gustong-gusto ni Anan ang pamilya ni Salim. Mabait na bata si Salim. Kaibigan ni Anan si Salim at ang mga kamag-anak nito. Gustong-gusto ni Salim na magtambol at sumayaw. Kapag oras na magpaalam ay nalulungkot si Anand. Paalam, sa susunod na kolekta ng basura, sigaw ni Anand. Mula sa kwento, natutunan natin na ang pamayanan ay binubuo ng mga taong nagtutulungan at may kanya-kanyang tungkulin. Bagamat may iba't iba silang pag-uugali, nais naman nilang laging malinis ang kanilang pamayanan. Kahit magkaiba ang kanilang gawain, tulad ni Anand na taga-kolekta ng basura, lahat ay mahalaga upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at pagkakaisa sa lugar. Mahalaga ang pagtutulungan sa pamayanan dahil sa pamamagitan nito ay nagiging maayos, malinis at mapayapa ang lugar. Kapag nagtutulungan ang mga mamamayan, mas madali nilang nalulutas ang mga problema at napapabuti ang kalagayan ng bawat isa. Narito ang ilang larawan sa kwento. Ilarawan ninyo ang nangyayari sa larawan. Tukuyin ninyo ang mga naging epekto o nangyari mula sa mga pangyayaring ito. Narito ang sanhi.
Kapag nahuhuli ng kuha ng basura si Anan kay Ginang Mascarenas, ang epekto o bunga nito ay nagagalit si Ginang Mascarenas. Ano ang damdamin dito ni Anand? Maaring nababahala o natatakot si Anan kapag nahuhuli ni Ginang Mascarenas dahil alam niyang magagalit ito. Ano naman ang damdamin dito ni Ginang Mascarenas? Si Ginang Mascarenas ay nagagalit dahil hindi siya nasisiyahan sa nahuhuling kuha ni Anand. Sumunod, ang sanhi ay kapag nakakaamoy si Tia Anita ng basura, ang epekto o bunga nito ay napakasensitibo ang kanyang ilong at maaring mairita o hindi komportable dahil sa amoy. Anong damdamin dito ni Anand? Maaring nahihiya o nag-aalala siya dahil alam niyang naaapektuhan si Tia Anita sa amoy ng basura na kanyang kinokolekta. Ano naman ang damdamin dito ni Tia Anita? Siya ay nasusuka dahil hindi niya gusto ang amoy ng basura at sensitibo ang kanyang ilong. Sumunod, ang sanhi ay kapag nakikita si Anan ng aso sa Fort Cross, ano kaya ang epekto o bunga nito? Ang epekto o bunga nito ay tinatahulan siya ng aso dahil ito ay matapang at hindi sanay sa kanya. Ano ang damdamin dito ni Anand? Maaring natatakot o kinakabahan siya kapag tinatahulan ng aso. Ano naman ang damdamin ng aso? Ang aso naman ay galit o naiinis, kaya niya tinatahulan si Anan kapag ito ay dumaraan. Ang mga ibinigay na pangungusap ay nagpapakita ng relasyong sanhi at bunga. Ang lahat ng mga pangyayari na nagaganap ay nagkakaroon ng resulta. Ang dahilan ay ang sanhi, at ang resulta naman ay ang epekto. Sa naunang gawain ay natukoy na ninyo ang mga sanhi at bunga. Subukan nating tukuyin ang sanhi at bunga sa mga sumusunod na pangungusap. Para sa gawaing ito, pagsamahin ninyo ang mga pangungusap na magkakatambal. Para sa unang pangungusap, ang pamayanan ay malinis. Ang katambal nito ay, kaya walang nagkakasakit. Nasaan kaya ang sanhi at nasaan ang bunga sa pangungusap na ito? Tama! Ang sanhi ay, ang pamayanan ay malinis. At ang bunga ay, kaya walang nagkakasakit. Pangalawang pangungusap, payapa ang pamayanan. Ang katambal ay, kaya maayos na mumuhay ang mga tao. Alin ang sanhi at alin ang bunga sa pangungusap na ito? Tama! Ang sanhi ay, payapa ang pamayanan. At ang bunga ay, kaya maayos na mumuhay ang mga tao. Para naman sa pangatlong pangungusap, lahat ng tao ay nagtatapon sa tamang tapunan. Ang katambal nito ay, kaya nananatiling malinis ang buong kapaligiran. Alin ang sanhi at alin ang bunga sa pangungusap na ito? Tama! Ang sanhi ay, lahat ng tao ay nagtatapon sa tamang tapunan. At ang bunga ay, kaya nananatiling malinis ang buong kapaligiran. Pang-apat, sumusunod ang lahat sa batas ng pamayanan. Ang katambal nito ay, kaya walang nagiging suliranin sa pamayanan. Alin ang sanhi at alin ang bunga sa pangungusap na ito? Tama! Ang sanhi ay, sumusunod ang lahat sa batas ng pamayanan. At ang bunga ay, kaya walang nagiging suliranin sa pamayanan. At panglimang pangungusap, maraming proyekto ang pamayanan. Ang katambal nito ay, kaya nananatili itong maunlad. Alin ang sanhi at alin ang bunga sa pangungusap na ito? Tama! Ang sanhi ay, maraming proyekto ang pamayanan. At ang bunga ay,
kaya nananatili itong maunlad. Ano ang mga natutunan ninyo tungkol sa mga bagay na nangyayari sa atin? Ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay nagkakaroon ng epekto o bunga. Sa mga nagiging epekto ng lahat ng bagay na ating ginagawa ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang damdamin. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito. Tingnan ang mga sumusunod na pangyayari. Isulat ang titik ng posibleng maging bunga nito. Ang mga pagpipilian ay letter A, bihira magkaroon ng baha sa pamayanan. Letter B, dumami ang basura sa paligid. Letter C, napanatili ang linis ng paligid. Letter D, nanatili ang kaayusan sa pamayanan. Letter E, nagkaroon ng kaguluhan sa buong pamayanan. Para sa unang bilang, ilang araw na hindi nakarating ang magkokolekta ng basura. Ano kaya ang epekto o bunga nito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ilang araw na hindi nakarating ang magkokolekta ng basura, kaya ang epekto nito ay dumami ang basura sa paligid. Pangalawa, hindi nakikisali ang mga mamamayan sa proyekto ng pamayanan. Ang mga mamamayan. Ano kaya ang epekto o bunga nito? Tama! Ang epekto o bunga nito ay nasa letter E. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong pamayanan. Para naman sa pangatlong pangungusap, nakikiisa sa paglilinis ang mga mamamayan. Ano kaya ang epekto o bunga nito? Tama! Ang epekto o bunga nito ay nasa letter C. Napanatili ang linis ng paligid. Pang-apat, sinusunod ng lahat ang mga poster na pangkalinisan sa pamayanan. Ano kaya ang epekto o bunga nito? Tama! Ang epekto o bunga nito ay nasa letter D. Nanatili ang kaayusan ng pamayanan. At panglimang pangungusap, nagtatanim ang mga tao ng mga halaman. Ano kaya ang epekto o bunga nito? Tama! Ang sagot ay nasa letter A. Bihira magkaroon ng baha sa pamayanan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!